For sure, nakapanayam mo, nakausap mo yung ating mga kababayan dyan sa Estados Unidos. Ano pa yung kanilang pangunahing reklamo? Siyempre, marami din yan silang mga kamag-anak dito sa Pilipinas at yun yung pangunahin na nagsusumbong sa kanila kung ano yung mga ganap dito sa bansa. Tama po. Inireklamo ng ating mga kababayang mga Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan na dito sa Amerika ang paglubha ng ekonomiya sa Pilipinas, dulot po ng palpak at mga abusado at walang integridad na pamumuno ng Marcos government. Una, lumulubha ang presyo ng bilihin, singilin sa kuryente, tubig, pagkain. Walang income at walang trabaho ang milyong mga Pilipino, almost 4 million. Ang presyo ng mga bilihin ay almost 45% ang itinaas sa loob lamang ng 2 taon. Nawala ang income, nawala ang investment, lalo na ang foreign direct investment. Lumubha ang kahirapan. Mahigit 2 milyon or 2.8 million Filipino families ang nagugutom araw-araw. Halos hindi makakain ng 1 o 2 beses sa isang araw sa buong bansa. At ang pinakamalala dito ay napupunta lamang sa pangungurakot ng mga politiko ang pundo ng bayan. Lalo na po ang abuso sa ayuda ng mga pamilya at grupo ni Marcos na ginagamit ito para bumili ng kanilang boto maaga pa, wala pang eleksyon, ginagamit na ito sa pamumulitika. Number 2, yung hindi may paliwanag na Maharlika Fund, nababahala sila sapagkat bilyon-bilyon na pundong nawawala, hindi may paliwanag. At ang pangatlo, na concern ng mga pamilyang Pilipino na ipinapaabot dito sa kanilang mga kamag-anak at mga mahal sa buhay dito sa Amerika ay ang pagkakaroon ng napakatinding kalagayan na posibleng sumiklab ang digmaang kabaliwan ng Estados Unidos sa solsol nila kay Marcos na magpagamit ang gobyerno ni Marcos sa digmaan laban sa China. Nakakatakot at nakakabahala po ang pangitain na yan na nararamdaman ng ating mga Filipino communities dito sa Amerika at yan ay nare-relay ng kanilang mga pamilya dyan mula sa Pilipinas. Ano-ano pa yung mga aktibidad sa ilalim o gagawin ng mga grupo, iba't ibang sektor, organisasyon dyan sa Amerika para patuloy na ipanawagan ang mga dapat na ipanawagan sa pamahalaan dito sa Pilipinas? Magkakaroon po ng tinatawag na mga town hall meetings, petition signing at mga forum na dadaluhan ng iba't ibang mga community leaders at iba't ibang mga speakers mula sa Pilipinas. Pangalawa, magkakaroon po ng malawakang pag-oorganisa ng support groups and collective action community groups ng mga Pilipino and mga OFW na nandito sa Amerika mula sa araw na ito para lumagana po ang support group sa Amerika at the international level as well. At ang pangatlo po ay magkakaroon ng mas malakas na mga pagkilos in the next months or in the next days or in the next weeks dito mismo sa iba't ibang estado ng Amerika sapagkat lumalawak po dito ang hakbang Maisog USA, lumalakas po dito ang United Pinoys in the US for Real Change in the Philippines na grupo na bumubuo po ng kontra-terorismo na grupo at siya din po ang umaalalay para manumbalik po ang totoong good governance sa Pilipinas. And lastly, ini-expect natin na mas lalakas po ang boses ng mga Filipino communities dito supporting the home front effort ng ating resistance and protest movement against the incompetence and failure of governance ni Marcos Jr. That is expected. There is no turning back on that. There is no return point for Marcos anymore here among Filipino communities in America. Ka-Eric, huli na lang, mensahe ninyo dito sa lahat ng mga misyonaryo, milong-milong members ng Kingdom of Jesus Christ na apektado nga nitong naganap na June 10, 2024 incident. Ang inyong pagsasakripisyo sa Kingdom of Jesus Christ at sa SMNI man mismo at lahat po ng mga sibilyan at mga misyonaryo at mananampalataya ng Kingdom of Jesus Christ, this is now the issue beyond Pastor Kibuloy only and beyond already Kingdom of Jesus Christ. This has now become not only a national concern but has become an international issue of a clear and very undeniable violations of human rights, international humanitarian law violations, and similar actions of state terrorism na nabubunyag ngayon sa buong daigdig na ginagawa ng Marcos Jr. against not only Kingdom of Jesus Christ and Pastor Kibuloy, but among other sectors of society in the Philippines. So naging daan po na mabuksan
at mamulat ang mga sambayanang Pilipino, iba't ibang sektor at iba't ibang mga solid groups na nagsusuporta sa cause for democracy and good governance in the Philippines dahil po sa naganap na mga malulubha at malulupit na pang-atake at paglabag sa karapatan ng mga mananampalataya, kaanib at kasapi ng Kingdom of Jesus Christ. You became the sacrificial offering before the nation's altar of awakening and enlightenment. Yun po naging role ninyo. Hold on! Justice is soon coming. The Filipino people at ang buong mamamayan sa iba pang bahagi ng daigdig are joining hands to bring this Marcos Jr. government accountable before the bar of justice. Sa katarungan, sa lipunan at sa ating bayan, at sa katarungan sa amang makapangyarihan, mananagot po ang Marcos Jr. government. Hold on, we will be delivering the message of justice soon. Lastly, kay Eric, last personal message mo kay Pastor Agaw. Apollo C. Kibuloy. Pastor, hindi po mali na magkaroon ng isang pagkakataon sa buhay mo na maging piliin mo ang security and self-preservation. Hindi po yan kaduwagan, hindi po yan pagtalikod sa mga sumbong na bulaang pagsisinungaling na ginawa laban sa inyo. Pangalagaan po ninyo, Pastor Kibuloy, ang inyong buhay, ang kaligtasan ninyo. Mahalaga po yon. The world, the people, the Filipino people in particular, will see the truth behind all these lies and persecution. Pastor, you are an inspiration to the nation. You are an inspiration not only to Kingdom of Jesus Christ, you are an inspiration to the fighting will and collective stand of the people for justice and truth. Go on and be safe and inspire us in spirit and in prayer, Pastor. Maraming salamat kay Eric. Mabuhay ang ating mga kababayan dyan sa Amerika.